Mga kapatid, hindi nawala sa isip ko ang mga sinabi ni Divine Master nang kasama ko siya sa BBME na ang sabi niya, kung may mga taong gumagawa ng kasamaan, sila ay huwag mong tularan dahil ang kaligtasan ay base man sa ating mga ginagawa. At sabi pa ni Divine Master, magpakamatay ka muna para ikaw mabuhay. Subalit ang sinasabi niya na kamatayan ay spiritual man na kamatayan, hindi man physical. Dahil ang naghari sa katawan ng tao ngayon, ang bad spirit man, na kailangang maalis sa katawan ng tao para ang katawan ng tao ay maging templo sa Diyos. Dahil sa ngayon, layunin sa Holy Spirit or the Divine Master na siya ang lumapit sa tao. Pero paano man siya makalapit na wala ka namang ginawang paraan na lumayas ang bad spirit na nanirahan sa katawan mo, at lalong nagpatuloy ikaw sa mga gawaing labag sa kalooban ng Diyos. At sa panahong ito, mag-umpisa ang katapusang panahon sa pagbabago sa inyong pagkatao. Dahil sabi pa ni Divine Master noon na ang mga taong totoo sa Kanya ay nandoon pa sa pagpakasala. At ito na ang katapusang panahon sa pagsurinder sa inyong pagmamatigas tungo sa pagbabago. Kung ikaw mayroong kayamanan o bahandib, ang lahat na yan ay hindi sa iyo, pati ang buhay mo. Pero ang paniwala sa karamihan ay physical kamatayan ang bayad sa sala. Kaya ang iniisip ng karamihang lahat ng tao mamamatay. Dahil ang akala ng karamihang tao, physical na kamatayan ang kabayaran sa sala. Espiritual na kamatayan ang tinutukoy sa Biblia. Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan kung patay na ang katawan ng tao? Dahil ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay buhay kang magsisisi sa inyong mga sala. Dahil ang pagsisisi sa kabilang buhay ay wala ng halaga. Dahil walang kapatawaran sa kabilang buhay, patay ka na, papatayin ka pa uli. Dahil may procedure ang Diyos sa pagsisisi, at yan ang puasa. Ang taong mayroong dalawang destinasyon base sa kanilang mga ginagawa, na kailangan ang buhay mapasayo para hindi na yan babawiin sa pamagitan ng 3 araw, 3 gabi, walang kain, walang inom, at kasama ang pagpursigi at pagseryoso sa pagbabago sa maling paniniwala na nagawa sa tao, para hindi na ikaw magkaroon ng kamatayan at maging mabuting binhi sa mundo at magkaroon sa lahat ng bagay at kasiyahan na walang hanggan. Dahil ang dati mong paniniwala ay isang tabi mo yan kung ikaw magbago. Dahil kung hindi mo yan isang tabi, walang kwenta ang inyong pagbabago, dahil ito man ang panahon sa pagsurrender sa mga pagkakamali ng tao. Ang katotohanan ay judgment. Kung sabihin ko sa karamihan ang katotohanan, maraming taong masaktan, dahil ang katotohanan ay sakit tanggapin, at yan ang isa sa dahilan ng kaguluhan sa mundo. Dahil kahit mali na, ayaw namang mapatalo. Kung mayroong taong hindi kayang magsisi sa kanyang mga sala, alam mo na kung sino siya. Dahil si Satanas ay ang pagsisisi lang ang hindi niya kayang gawin.
At kung mayroong taong hindi kayang magsisi, siya ay masama. At yan ang isa sa katotohanan at masakit ito na salita doon sa mga taong tuloy sa pagpakasala. Ayon nga sa Biblia sa Mateo 19:23 na ang dalawang taong mayaman at mahirap na makasalanan ay mahihirapang makapasok sa kaharian sa Diyos. Yan mga kapatid. At sa Formula 72 naman, kunting lecture lang dahil ako inutusan ni General Lolo Arellano de la Concepcion na sabihin ito dahil ito ay isang sinyalis na nakadrawing ang araw, ang bituin at ang buwan at ang lalaking bukid. Na makita ninyo ang araw, bituin at ang buwan, na ang araw ang Diyos Ama at ang bituin at ang Diyos Anak at ang buwan ay ang mahal na Birhen or Diyos Espiritu. Na ang araw, ang bituin at ang buwan na yan ay ang babaeng bukid, na hindi nyo nakita na nakadrawing ang babaeng bukid sa Formula 72. Nasabi pa ni General Lolo Arellano de la Concepcion na representative o temporary lang yan na bukid, dahil ang tunay na babaeng bukid ay ang araw, bituin at ang buwan na nandyan nakadrawing sa ibabaw sa lalaking bukid. Ang araw ay ang God the Holy Spirit, ang bituin at ang God the Son at ang buwan ang mahal na Birhen o Holy Spirit, dahil kung Espiritu ang magtapos, Espiritu rin ang isa. Alpha at Omega, na ang signatory sa deuterium nandyan sa kanilang tatlo, dahil ang araw, bituin at ang buwan ay mayroon na silang material body, at ang mahal na Birhen na siya ang original na signatory at ini-endorse na niya sa bagong controller na si General Lolo Arellano de la Concepcion, na si General Arellano de la Concepcion na ngayon ang signatory at ang tunay na nagmay-ari sa deuterium, at siya lang ang makapagbukas dahil nasa kanya ang lahat na susi sa lahat ng blessing at sa lahat ng authority sa buong mundo. Dahil sa nalapit na panahon, siya man ang mag-implement sa lahat ng project sa buong Pilipinas na wala ma-implement sa unang inuutosan sa Diyos. Si General Lolo Arellano de la Concepcion na hindi basta-basta makalapit ang tao sa kanya kung ikaw hindi maglilinis o magsisisi sa pamagitan ng puwasa. At sabi pa ni General Lolo Arellano de la Concepcion na ang lahat ng membro sa PBMA maglilinis at magpuasa, dahil si General Lolo Arellano de la Concepcion ay isang immortal na tao. Ang lahat magpuasa para makapasok at manirahan sa katawan na sa mga membro ang kanilang mga ego at master, para hindi na makapasok sa katawan ng tao o mga membro ang devil spirit, dahil ang pwede lang lumapit kay General Lolo Arellano de la Concepcion kung ang inyong ego at master magpermanente at mga nirahan sa katawan ng mga membro, na hindi alam ng karamihang membro na ang ego at master na yan ang kanilang guardian angels, na ang ego ay ang guardian angels pang lupa at ang master ay ang guardian angels pang langit, na ang apat ka ego nakatuka sa lupa at ang apat ka master nakatuka sa langit. For example, ang ego A period, B period, ang bawat period mayroong 12 angels
at ang master C period, B period, at mayroon namang 12 angels bawat period. At ang apat na period may total ng 48 angels at yan ang minor angels. At ang apat na litra na yan ang higher angels na sa bawat litra na mayroong 144,000 angels. Yan mga kapatid. At ang grupo na hinihintay sa grupo ni Philemon Oria Bonanza para ma-implement ang project na kanilang inaasahan ay ang grupo man ni General Lolo Arellano de la Concepcion o Wonder Boy, na si Wonder Boy ang isa sa nakasulat sa papilis sa bahandi sa panahon ni Ferdinand Marcos. At ang lahat ng mga grupo at mga leaders at mga masters at mga kings sa kanilang kaharian at mga president and all prime ministers sa iba't ibang kabansaan naghihintay sa signatory ni Wonder Boy o Super Boy para ma-release ang budget sa bawat isa sa kanila. Si Wonder Boy o Super Boy na yan si General Arellano de la Concepcion, ang God the Father, siya rin ang God the Son, siya rin ang God the Holy Spirit. Kilala ninyo si Lolo Arellano de la Concepcion sa kanyang pangalan, pero ang original niyang body hindi niyo pa nakikita. May bago siyang pangalan pero mahirap ninyong makilala dahil wala siyang singsing na katulad sa singsing na inyong sinusuot. Siya ang may hawak sa lahat ng mga susi, sa lahat ng mga original blessing, sa lahat ng mga authority, sa lahat na mga implementation sa mga project sa buong Pilipinas at sa iba't ibang kabansaan. Si General Lolo Arellano de la Concepcion, siya ang original na Divine Master. Dahil si General Lolo Arellano de la Concepcion, siya man ang master sa lahat ng master. At siya ang nagdala sa timbangan sa paniniwala sa mga tao. Timbangin niya ang paniniwala at ang pagiging loyal mo sa Diyos. Gaano ba ikaw katotoo sa Diyos o ni Divine Master? Dalawa lang ang pwedeng basihan. Matthew 7 verse 13, ang daan papuntang langit masikip at kunti lang ang nakakaapak, at ang daan papuntang impyerno maluwag at yan tinapakan ng karamihan. Saan ka banda? Yan mga kapatid. Kung gusto nyong makuha ang lahat ng detalye, kailangan ninyo ang magpuasa.